So ngayong araw mga kumartes, maglilinis tayo ng aquarium. Bumili nga pala ako ng ganitong pump para hindi na ako mahirapan magtanggal ng tubig sa aquarium. So mura lang to mga kumartes, wala pa tong 100 pesos. So para mapadali yung buhay natin sa paglilinis, ito yung gagamitin natin. Dahil maliit lang naman yung aquarium natin mga kumartes, maliit lang din yung in-order ko. So nung una, nahirapan talaga ako maglinis ng aquarium kasi kailangan mo pang tanggalin yung isda tapos sadlukin yung tubig para hindi masira yung pinaka-aquarium. So parang 3 weeks o 2 weeks na ata tong tubig na to. Sabi nga ng asawa ko, yung iba nga daw 1 year bago palitan yung tubig. Ay aba, ako hindi magkakaari ng hindi papalitan iyan. Aantayin pa ng asawa kong lumansa bago palitan. So tatanggalin ko muna yung mga dahon-dahon dyan para mas mabilis ang ating paglilipat. Kita nyo naman, napakadumi na. So ang gagaling mag-alaga ng isda, mga hindi naman maalam magpalit ng tubig. Ay aba, itong asawa ko ay gusto pa ata 1 taon bago palitan yung tubig na rin. So yan, yung mga dahon-dahon na yan, pantubig talaga yan. May mga kikita na nga kayong mga suloy na ugat dyan eh. Dumadami nga pala yan at ewan ko, hiningi atay ng asawa ko doon sa kumpare niya na nagtitinda ng mga isda. So nung una yung asawa ko binigyan. Natuwang mag-alaga, edi ayun, bumili pa. Dito pa nga inilagay sa lamesa, din sa aming kainan. Kaya tuwing umaga, ayan, diyan kami nakatulala sa isda. Iniisip ko lang naman kung anong masarap na luto din eh, charot. So ayan na nga, gagamitin na natin siya ng pump. So mali pala ako dyan, dapat nasa mas mababa yung paglilipatan nyo ng tubig. Dahil kapag pinump yung tubig, hindi aakyat, kaya kailangan mas mababa. So kita nyo naman, ang dami ng lumulutang. At ito nga yung tubig na nakuha ko, kita nyo naman, kulay brown na. So in fairness naman, madali lang talagang kuhanin yung tubig. So gagawin lang natin, kailangan nating mapaunti yung tubig bago natin linisin yung aquarium. Tapos ayan yung parang seaweed, sinugasan ko na rin yan. So bumili nga kayo ng ganitong pump para mas mapadali ang ating buhay. So ganitong mga pet yung gusto ko, yung hindi nadadakutin yung ebas, karis. Konti na nga yung tubig mga kumartes, tinanggal ko na nga rin yung ilaw na binili ko dito sa aquarium. Tinanggal ko na rin yung saksak ng oxygen kahit hindi naman nila kailangan. So ito kasing isda na to is nabubuhay naman siya kahit walang oxygen. Yung iba na malalaki yung aquarium, ang ginagawa nila, kinakalhati lang nila yung tubig tas sasalina na ulit nila ng bago. So since maliit lang naman yung aquarium namin, ayan, papalitan na rin natin lahat talaga. Sinasadlo ko nga dyan yung mga isda para ilipat. Kasi yung aquarium, gusto ko siyang kuskusin kasi nga medyo malabo na. Tapos yung mga bato-bato huhugasan din natin. So dapat hindi naman talaga ako yung naglilinis nito eh. Dapat yung asawa ko. Gusto lang sa magpapakain ng isda pero hindi naman maalam magpalit ng tubig. So nakakaiyamot naman ay mga isdang aray, ayaw pa magpahuli. Kaliliksi naman ay nakakangalay din naman sa braso kapag ka nanghuhuli ng isda. Oh, bakit baga kasi may tao dyan sa aquarium, charis. So yung maliliit na miniature na yan, yung binili ko pa yan nung pandemic. So diba, naging plantita tayo noon. So mga pandecor yan doon sa halaman. So kaysa naman hindi ko magamit, inilagay ko na lang dyan sa loob ng aquarium. So itong alaga ng asawa ko, yung isa, yung kulay orange, guppy fish ang tawag. O, sinearch ko lang yan sa ChatGPT, wag kayo. Hindi ako matalino sa isda, tilapia lang yung kilala ko, charis. Yung isa, sinearch ko din siya sa ChatGPT. Yun nga lang, nalimutan ko kung ano yung tawag. Parang siyang Dalmatian, kasi batik-batik. Tinanggal ko na nga yung mga bato-bato. Naku, kinuha pa ng asawa ko doon sa kanilang graba. Alam niyo yung pinag-ig-igan ng buhangin? Oh, nakakuha na naman kayo ng idea. Pero ang gaganda ng bato ha, na nakuha nila kasi may puti, may itim, iba-iba yung kulay. So dapat kasi bibili ako niyan sa online. Kaso yun nga, yung asawa ko sabi, wag na kasi meron na daw. O, di nakatipid tayo. So tinanggal ko muna itong malalaking are, mamaya natin yan ilalagay. So kukuhanin ko muna is yung maliliit na graba kasi hugasan ko yan. At bakit naman kasi meron pa dining bahay ng aso? At nasa saan yung aso? Hindi makita at napakaliit. O diba, ang cute. Makapandecor kayan sa halaman. So ngayon hindi na siya sa halaman, ilalagay na natin siya sa aquarium. Yung mga shell naman na yan, diba, pagka nagsiswimming kami ng summer, nakuha kami ng mga shell. Ayan yun. O diba, napakinabangan din. So nahugasan ko na nga yung mga bato, tapos ilalagay na ulit natin dito sa aquarium. Yung aquarium naman mga kumartes, sabi ng asawa ko, wag ko daw sasabunin. At dahil masunuring asawa ako, edi hinugasan ko ng may sabon. Charis, joke lang. Ang ginawa ko lang dyan, kinuskus ko lang siya ng brush, pero hindi ko siya nilagyan ng sabon. Tapos kinuskus ko lang ng kamay para matanggal yung mga malandas ba yun? Ang tag doon, madulas. Kasi kapag hinugasan nyo yung loob ng aquarium, madulas siya pagka hinawakan nyo. Parang nagkakaroon siya ng lumot. So ganun lang yung ginawa ko, brinash ko lang siya at saka kinuskus ng kamay. So pagkatapos kong ilagay yung mga graba bells, inilagay ko naman itong mga shell at syempre itong ating mga mini-miniature
picture. Kakabulon. So ayan, dito sila magde-date sa loob ng aquarium. Para naman maganda at para naman may design yung aquarium natin. O diba, dyan kayo. So dito nga mga kumartes, hindi na ako gumamit ng pump. Naglagay na lang ako dito ng tubig sa may lagayan ng ice cream para mas mabilis. Kasi kung gagamit pa tayo ng pump, baka abutin na tayo ng siyam-siyam. So doon lang naman talaga gagamitin yun kapag ka magtatanggal kayo ng tubig. So syempre yung ating aso ilalagay natin din at ating tagabantay. Paano hindi mga kumartes? Makikita nyo na lang yung mga isda, mga nag-aaway. Akala nyo tao lang yung nag-aaway, no? Pero wag ka, yung mga isda nagbababagan din. Nakakatuwa nga pala tong dahon na to kasi ang dami ng ugat. So dumadami nga pala yan. Kumbaga dyan sila nagtatago. Kunyari kapag ka may bumababag sa kanila, minsan dyan sila nagtatago. Meron kasing maliliit pa na isda na hindi pa naman kaya yung kanilang mga cell. So tinatago nila yung sarili nila dyan para hindi sila babagin. Nung una nga, kakaunti lang yan. Kaya sabi ko sa asawa ko, bakit parang dumadami itong dahon na ito? Akala ko kasi ayan yung Carabao grass. Syempre sabi ko, bakit hindi nabubulok? Sabi ng asawa ko, pang aquarium daw talaga yan. Sadyang dumadami. So ayan, ilalagay na natin itong LED light na binili ko para mas maliwanag ang buhay nila. So maganda nga rin yan kapag kagabi, kapag kapatay lahat ng ilaw namin. Sila lang yung bukas ng ilaw, kaya ang gandang tingnan. Bakit magkakailangan pa na rin oxygen, Ari? Hindi naman nila kailangan. Charis lang. Kasi sabi ng asawa ko, kapag ka walang oxygen, hindi nga sila nag-i-stay sa ilalim. Makikita nyo yung mga isda laging nasa ibabaw kasi kailangan nga nila ng hangin. So inilagay ko na lahat yung mga isda. So nakakatuwa yung mga isdang yan kapag kagutom. Syempre nasa lamesa kami, kakain kami. Alam nyo yung sunod-sunod din sila. Alam na alam mo kapag kagutom sila kasi naguunahan sila sa taas. So bawal din silang ma-overfeed kasi pagka na-overfeed, maaari din silang mamatay. So nagkaroon na nga yan ng anak dapat pala pagka ganun ihiwalay. Kasi kapag kayong malalaki, nakita nila, kinakain nila. Sayang, dalawang maliit pa naman yun. Siguro malaki na yun kung hindi nila kinain. Kaya next time, kapag ka meron ulit silang anak, ililipat na dapat sila ng aquarium. So, diba, napakagandang tingnan at napakalinis ng tubig. O, sana all na lang talaga, under the water ang day. So, after 3 weeks ko na lang ulit ito papaltan ng tubig kasi yung mag-ama ko tamad maglinis. So, hindi ko sila pinariringgan, pero parang gano'n na nga, charis. So, yun lang mga kumartes. Thank you for watching. Bye!